Isang anino lamang siya sa gitna ng dilim. Nakatago sa likod ng makakapal na kurtina ng kusina. Pinipigil ni Mia ang kanyang paghinga. Ang marangyang sahig na marmol sa ilalim ng kanyang mga paa ay kasinlamig ng takot na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Sa labas, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakatayo ang dalawang figura sa hardin. Ang isa ay si Senyora Catherine, ang ginang ng Villa Alcaraz na balot sa isang sutlang roba na kumikinang sa dilim. Ang kaharap nito ay si Adrian, ang personal na driver ng pamilya na nakayuko na tila ba may ibinubulong na isang napakahalagang lihim. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit sapat na ang tensyon sa kanilang mga kilos para malaman niyang hindi ito isang ordinaryong pag-uusap. May panganib sa hangin, isang panganib na hindi niya maintindihan, ngunit nararamdaman niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Paano nga ba siya napunta rito? Sa isang malaking bahay na tila isang palasyo, ngunit ang pakiramdam ay mas malamig pa sa isang puntod. Kaninang umaga lang, sakay siya ng isang bus na bumibiyahe ng 8 oras mula sa kanilang probinsya. Mahigpit niyang hawak ang isang luma at lukot ng litrato. Sa litrato, isang babaeng may maputlang na ngiti ang nakatingin sa kanya. Si Aling Rosario, ang kanyang ina. Ang inang pinangakuan niyang gagawin ang lahat para lamang madugtungan ang buhay. Ang bawat pag-alog ng bus ay tila isang paalala sa kanya ng bigat ng kanyang misyon. Kailangan niya ng pera para sa dialysis ng kanyang ina. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang magpakatatag. Pagbaba niya sa terminal, sinalubong siya ng nakakasilaw na gulo ng Maynila. Ngunit mas nakakasilaw ang bakal na tarangkahan ng Villa Alcaraz para itong isang hiwalay na mundo. Malawak ang hardin, perpekto ang pagkakagupit ng mga halaman, at ang mismong bahay ay isang modernong obra maestra na gawa sa salamin at bato. Isang paraiso. Ngunit nang buksan ng isang unipormadong gwardiya ang pinto para sa kanya, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang lamig ng aircon. Ito ay lamig na walang buhay. Ikaw ba si Mia Rosales? Tanong ng isang matandang kasambahay na nagpakilalang si Manang Celia, ang mayordoma. Opo, mahinang sagot ni Mia habang pinipisil ang laylayan ng kanyang damit. Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka ni Senyora. Dinala siya ni Manang Celia sa isang malawak na sala kung saan ang lahat ng gamit ay kulay puti at ginto. At doon, sa gitna ng lahat ng karangyaan, nakaupo si Senyora Catherine Alcaraz. Napakaganda niya, tila isang artista sa pelikula. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin, naramdaman ni Mia ang panliliit. Ang mga mata ni Catherine ay matalim. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang dumi na nakapasok sa kanyang malinis na pamamahay. So you're the new help, sabi ni Catherine. Ang boses ay kasing kinis ng salamin, ngunit may talim. Probinsyana. Hindi ito tanong. Isa itong panghuhusga. Opo, ma'am. Nauutal na sabi ni Mia. Mayroon lang akong isang patakaran dito, Mia. Tumayo si Catherine at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay may bigat ng kapangyarihan. Gawin mo ang trabaho mo. Huwag kang maging pabigat. At higit sa lahat, huwag kang pakialamera. Malinaw? Malinaw po, ma'am. Halos pabulong na sagot ni Mia, nakayuko. Hindi na nagsalita pa si Catherine. Tinalikuran na lang siya nito na para bang natapos na ang usapan at isa na lamang siyang muebles na hindi dapat pansinin. Buong araw, ipinakita ni Manang Celia kay Mia ang kanyang mga gagawin. Malaki ang bahay, napakaraming dapat linisin. Ngunit mas pinroblema ni Mia ang katahimikan. Isang katahimikan na nakakabingi. Kahit si Sir Eduardo Alcaraz, ang bilyonaryong asawa ni Catherine, ay hindi niya nakita. Ayon kay Manang Celia, palagi itong nasa opisina, gabi. Pagkatapos ng kanyang mga gawain, pumasok si Mia
sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters. Simple lang ito, ngunit malinis. Doon, sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong tawagan ng kanyang ina. "Inay, kumusta po kayo?" Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Ayaw niyang mag-alala ang ina. "Ayos lang ako, anak," sagot ni Aling Rosario sa kabilang linya. Mahina ang boses nito, ngunit puno ng pagmamahal. "Ikaw, kumusta ka dyan? Mababait ba ang mga amo mo?" Napalunok si Mia. "Opo." "Nay, mabait po sila. Huwag po kayong mag-alala sa akin." Isang kasinungalingan. Ang unang kasinungalingan niya sa napakaraming susunod pa. "Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Magpapadala ako ng pera para sa dialysis mo sa lalong madaling panahon," sabi ni Mia habang isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Tahimik niyang pinunasan ito. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa gilid ng kama. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato. "Para sa'yo, inay. Lahat gagawin ko. Titiisin ko ang lahat." Hindi siya makatulog. Ang malambot na kama ay tila nagiging tinik. Bumangon siya para uminom ng tubig. Umaasang ang lamig nito ay magpapatahan sa nag-aalab niyang kalooban. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kanyang silid patungo sa malaking kusina. Madilim ang buong kabahayan, tanging ang liwanag lang ng buwan na tumatagos sa mga bintana ang nagsisilbing ilaw niya. At doon na nga niya nakita ang mga ito. Sa hardin, si Senyora Catherine at si Adrian. Nag-init ang kanyang mga tainga. Sinubukan niyang humakbang palayo, pabalik sa kanyang silid, ngunit tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. May kung anong puwersa ang pumipigil sa kanya na nagsasabing kailangan niyang makita ito. Biglang tumawa si Catherine, isang tawang mahina, ngunit walang kagalakan. "Mag-ingat ka, Adrian," narinig niyang sabi nito. Sapat lang ang lakas para umabot sa kanyang kinatatayuan. Walang dapat makaalam nito, lalo na siya. Hindi na narinig ni Mia ang kasunod. Mabilis siyang umatras, bumalik sa dilim. Ang puso niya'y kumakarera sa kanyang dibdib. Sino ang tinutukoy nilang siya? At ano ang lihim na hindi dapat malaman? Isinandal niya ang likod sa pader at naramdaman niya ang tibok ng kanyang puso, hindi lang sa kanyang dibdib, kundi sa kanyang lalamunan, sa kanyang mga tainga. Ang paraisong pinasok niya ay hindi lang pala malamig. Mayroon itong itinatinatagong kadiliman. Bawat hakbang niya paatras, palayo sa kusina, ay tila isang malaking panganib. Paano kung lumingon sila? Paano kung may marinig silang kaluskos? Pinigil niyang muli ang kanyang paghinga, at ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Nang makabalik siya sa kanyang silid, isinara niya ang pinto nang walang anumang ingay. Sumandal siya dito, at doon na niya hinayaang humabol ang kanyang paghinga. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nananayo ang kanyang mga balahibo. Para lang ito sa pera, Mia, bulong niya sa sarili. Para kay inay. Trabaho lang, walang personalan. Hindi mo nakita ang nakita mo. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Pilit niyang iwinaksi sa isipan ang larawan ng dalawa sa hardin. Ngunit habang nakahiga siya sa kama, pilit na ipinipikit ang mga mata. Ang imahe ni Senyora Catherine at Adrian ay paulit-ulit na bumabalik. Ang paraan ng pag-uusap nila, ang mga anino sa kanilang mga mukha, ang pakiramdam na may isang malaking sikretong nababalot sa buong pamamahay. Ang Villa Alcaraz ay hindi isang paraiso. Hindi ito paraiso, isa itong ginintuang kulungan. At siya, sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lamang nakakulong sa loob. Kinabukasan, sinubukan ni Mia na kumilos na parang walang nangyari. "Guni-guni mo lang yon, Mia," sabi niya sa sarili habang nagpupunas ng isang malaking salamin sa pasilyo. Baka naman nag-uusap lang sila tungkol sa mga personal na bagay. Huwag kang mag-isip ng masama. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon sa salamin,
Isang babaeng may bahid ng pagod at takot sa mga mata. Alam niyang hindi niya kayang lokohin ang sarili. May mali. Isang malaking kamalian ang nagkukubli sa bawat sulok ng Villa Alcaraz. Dumating ang oras ng almusal. Si Mia ang naatasang mag-asikaso sa lamesa. Tahimik niyang inilapag ang mga plato at kubyertos, maingat na huwag makalikha ng anumang ingay. Nakaupo na si Senyora Catherine sa kanyang pwesto, abala sa pagbabasa ng isang magasin. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Sir Eduardo. "Good morning?" Bati nito sa asawa. Ngunit isang tipid na tango lang ang isinukli ni Catherine. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa magasin. Naramdaman ni Mia ang lamig sa pagitan ng mag-asawa. Si Sir Eduardo ay umupo na rin at isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Habang nagsasalin si Mia ng kape sa tasa ni Sir Eduardo, pumasok si Adrian sa dining hall. Hindi siya nagsalita. Yumuko lang siya ng bahagya bilang paggalang at may iniabot na isang maliit, makintab na bote kay Catherine. Ginawa niya ito ng mabilis at palihim na para bang isang normal na bagay na iabot ang susi ng kotse. Ngunit nakita ito ni Mia. Nakita niya ang mabilis na pagtanggap ni Catherine sa bote, ang paraan ng pagkasara ng mga daliri nito sa paligid ng maliit na bagay. Bago ito mabilis na isinilid sa bulsa ng kanyang roba. Isang sulyap lang yun. Wala pang isang segundo. Ngunit para kay Mia, tumakbo ito sa pinakabagal na paraan. Nagtagpo ang mga mata nila ni Catherine. Isang saglit lang, ngunit sapat na para makita ni Mia ang babala sa mga mata ng ginang. Isang malamig at matalim na tingin na nagsasabing, "Wala kang nakita." Mabilis na ibinaling ni Mia ang kanyang tingin at nagpatuloy sa pagsasalin ng kape, ngunit naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay. "Ayos ka lang ba, Hija?" Nag-angat siya ng tingin. Si Sir Eduardo ang nagsalita, nakatingin sa kanya ng may bahid ng pag-aalala. "Oo po, sir. Pasensya na po," sagot ni Mia. "Bakit ba ang lampa-lampa mo?" Biglang sabat ni Catherine, ang boses ay matinis. "Tingnan mo, natapunan mo ng kape ang platito. Kung hindi mo kayang gawin ang simpleng trabaho, maaari kang umalis. Kahit ngayon din." Napayuko si Mia. Isang patak lang ng kape ang tumapon, ngunit pinalaki ito ni Catherine. "Sorry po, ma'am. Hindi na po mauulit." "Siguraduhin mo lang," sabi ni Catherine, bago muling ibinaling ang atensyon sa kanyang pagkain. "Hayaan mo na siya, Catherine," mahinahong sabi ni Eduardo. "It's just a small spill." Pagkatapos ay bumaling siya kay Mia. "Huwag mong masyadong dibdibin. Okay lang yan." Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Eduardo. At sa sandaling iyon, nakaramdam si Mia ng kaunting init. Isang patunay na may kahit katiting na kabaitan pa rin sa loob ng malamig na bahay na ito. "Taga saan ka nga pala sa probinsya?" tanong ni Eduardo. "Sa Laguna po, sir," magalang na sagot ni Mia. "Kumusta naman ang pamilya mo doon?" Sa simpleng tanong na yon, biglang gustong maiyak ni Mia. Naalala niya ang kanyang ina. "Nasa ospital po ang nanay ko, sir. Kaya po ako nagtatrabaho dito." Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Eduardo. Nawala ang nangiti nito at napalitan ng tunay na simpatya. "I'm sorry to hear that. I hope she gets well soon." "Salamat po, sir." Hindi na muling nagsalita pa si Catherine. Ngunit naramdaman ni Mia ang mga mata nitong nakatitig sa kanya, mas matalim pa kaysa sa kutsilyo. Lumipas ang araw na yon na may dalang bigat. Bawat anino ay tila may kahulugan. Bawat katahimikan ay tila may isinisigaw. Pilit na iwinawak si ni Mia ang mga hinala sa kanyang isipan, ngunit tila mga halamang ligaw itong pilit na tumutubo. Hapon na. Inutusan siya ni Manang Silya na linisin ang mga antigong gamit sa labas ng silid-aklatan. Habang nagpupunas siya ng isang florera, narinig niya ang boses ni Catherine mula sa loob. Bahagyang nakabukas ang pinto ng silid-aklatan. Nagsasalita ito sa cellphone at sa tono ng pananalita nito, alam ni Mia kung sino ang kausap nito. Si Adrian. "Oh,
Nasa akin na, sabi ni Catherine. Mahina ngunit malinaw. Siguraduhin mo lang na walang magiging aberya. Natahimik ito sandali. Tila nakikinig sa sagot sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala sa kanya. Ako ang bahala sa matandang yun. Pagpapatuloy ni Catherine. Isang beses lang naman natin itong gagawin. Konting pulbos lang. Sa anniversary party, matatapos na ang lahat. Pulbos. Anniversary party. Matatapos na ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa isipan ni Mia na parang mga bubog. Ang florerang hawak niya ay biglang bumigat. Ang kanyang mga daliri ay biglang nanghina. Hindi niya namalayan, nabitawan niya ang basahan at natabig ang isang maliit na mesang may nakapatong na pitsel ng tubig at baso. Plug! Crash! Ang tunog ng nabasag na babasagin ay umaling-aungaw sa tahimik na pasilyo. Tila isang putok ng baril sa kalagitnaan ng gabi. Natigilan si Mia. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid-aklatan. Lumabas si Catherine. Ang muka ay balot ng galit at pagtataka. Tumingin ito sa nabasag na pitsel sa sahig at pagkatapos ay dahan-dahang itinuon ang nanlilisik na mga mata kay Mia. Anong narinig mo? Tanong ni Catherine. Ang bawat salita ay puno ng yelo. Nakatitig si Mia sa mga basag na bubog sa sahig. Ngunit ang nakikita niya ay ang nagbabagang mga mata ni Senyora Catherine. Ang tanong nito ay tila isang matalim na patalim na nakatutok sa kanyang leeg. Anong narinig mo? Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang kanyang isip ay nag-uunahan sa paghahanap ng tamang kasinungalingan. Wala po ma'am, nanginginig niyang sabi. Hindi magawang salubungin ang tingin nito. Nabigla lang po ako, kaya ko nabitawan. Pasensya na po. Lilinisin ko po kaagad. Yumuko siya, nanginginig ang mga kamay habang sinisimulang pulutin isa-isa ang mga bubog. Bawat piraso ay tila kasing talim ng panganib na kanyang nararamdaman. Hindi kumibo si Catherine. Nakatayo lang ito, pinapanood siya. Ang katahimikan nito ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita ito. Mag-ingat ka sa susunod, Mia. Sabi nito sa isang boses na walang emosyon. Hindi lang sa mga gamit sa bahay na ito, kundi sa mga kilos mo. Baka sa susunod, hindi lang pitsel ang mabasag mo. Isang malinaw na banta. Umalis si Catherine na hindi na lumingon pa. Naiwan si Mia na nakaluhod sa sahig, napapalibutan ng mga basag na piraso ng kanyang tapang. Nang gabing iyon, hindi na naman siya dinalaw ng antok. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Catherine. Pulbos, anniversary party, matatapos na ang lahat, at ang banta nito sa pasilyo. Kailangan niyang umalis. Iyon ang isinisigaw ng bawat hibla ng kanyang pagkatao. Kailangan niyang tumakbo palayo sa bahay na ito bago pa siya masakal ng mga lihim nito. Ngunit paano si inay? Paano ang dialysis nito? Kung aalis siya ngayon, babalik siya sa probinsya na walang-wala. Ang pag-asa ng kanyang ina ay nakasalalay sa sahod niya dito. Napahagulhol siya nang walang tunog. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nasa pagitan siya ng dalawang naglalagablab na apoy. Ang takot para sa sarili niyang buhay at ang takot na mawala ang kanyang ina. Kinabukasan, mas naging maingat si Mia. Bawat kilos niya ay tinitimbang. Bawat tingin niya ay may pag-iingat. Ngunit napansin niyang tila nagbago rin ang pakikitungo sa kanya ni Catherine. Mas madalas na itong nasa paligid, laging may matang nakamasid. Isang hapon, habang naglilinis siya ng sala, tinawag siya ni Catherine. Mia, halika rito. Kinakabahang lumapit si Mia. Po, ma'am. Ngumiti si Catherine. Isang ngangiti na hindi umabot sa mga mata nito. Nabanggit sa akin ni Eduardo na may sakit pala ang nanay mo. Nagulat si Mia. Alam mo,
Malapit na ang anibersaryo ng kumpanya. Pagpapatuloy nito habang inaayos ang isang bulaklak sa florera. Maraming bonus na darating. Kung magpapatuloy ka sa mabuti mong pagtatrabaho, baka maaari kitang tulungan. I can give you an advance. Malaking tulong siguro yon para sa nanay mo, hindi ba? Ang alok ay tila isang matamis na lason. Naintindihan ito ni Mia. Ito ay hindi tulong. Ito ay isang paraan para bilhin ang kanyang katahimikan. Napalunok si Mia. Pinipilit na itago ang panginginig ng kanyang boses. Nakakahiya naman po, ma'am. Ayos lang po. Kaya ko pa naman po. Ang ngiti sa mga labi ni Catherine ay dahan-dahang naglaho. Ganoon ba? Bahala ka. Pero isipin mo, Mia, minsan lang dumating ang pagkakataon. Sa mga salitang yon, naintindihan ni Mia ang lahat. Hindi na siya maaaring manahimik lang. Hindi na siya maaaring maging anino lamang na nagmamasid. Ang pananahimik niya ay pagsang-ayon sa kasamaan. Doon nabuo ang isang desperadong plano sa kanyang isipan. Kailangan niya ng ebidensya, isang bagay na hindi matatatanggi, isang bagay na maipapakita niya kay Sir Eduardo, ang nag-iisang tao sa bahay na yon na nagpakita sa kanya ng kabaitan. Ang kanyang cellphone. Mayroon itong voice recorder. Kung mailalagay niya lang ito sa isang lugar kung saan madalas mag-usap si Catherine at Adrian. Ang pagkakataon ay dumating kinahapunan. Inutusan siya ni Catherine na magdala ng merienda sa pribadong silid pahingahan nito kung saan madalas itong tumatanggap ng mga tawag. Nanginginig ang mga kamay ni Mia habang inihahanda ang tray. Ito na yon. Pumasok siya sa silid. Wala si Catherine doon. Mabilis na inilapag ni Mia ang tray sa mesa. Tumingin siya sa paligid. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Saan? Saan niya itatago? Sa ilalim ng unan sa sofa. Masyadong halata. Sa likod ng kurtina? Baka mahulog. Sa ilalim ng mesa? Sa likod ng makapal na mantel? Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Pinindot ang record at maingat na inilagay ito sa ilalim ng sofa sa pagitan ng mga unan kung saan ito natatakpan ng husto. Pagkatapos ay mabilis siyang tumayo at lumabas ng silid. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Buong oras na yon, hindi siya mapakali. Paano kung may ibang makakita? Paano kung hindi naman doon mag-usap si Catherine? Pagkalipas ng isang oras, nakita niyang pumasok si Catherine sa silid na yon. May kausap sa telepono. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan lang niyang hintaying umalis ito at mababawi na niya ang telepono. Lumipas ang tila walang katapusang 30 minuto. Sa wakas, lumabas si Catherine at dumiretso sa hardin. Ito na. Dahan-dahan. At sa nanginginig na mga paa, pumasok si Mia sa silid. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Walang tao. Lumuhod siya sa tabi ng sofa at dahan-dahang ipinasok ang kanyang kamay sa pagitan ng mga unan. Kinapa niya. Wala. Kinapa niyang muli, mas malalim. Wala pa rin. Nasaan na yon? Imposibleng mawala. Isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanya. Mabilis niyang inangat ang mga unan. Hinahanap ang kanyang telepono. Ngunit wala talaga doon. Hinahanap mo ba ito, Mia? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na kilalang-kilala niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Senyora Catherine. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab. At sa kamay nito, nakataas, ay ang kanyang cellphone. Ang pag-ikot ng mundo ay tila biglang huminto. Ang tanging gumagalaw lang ay ang unti-unting pagtaas ng sulok ng mga labi ni Senyora Catherine na bumubuo ng isang mapanuyang ngiti. Nanlamig ang buong katawan ni Mia. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Nakaluhod pa rin siya sa sahig, nakatingala sa ginang ng mansyon na ngayon ay tila isang hukom na naghihintay na ibaba ang kanyang sentensya. Paano? Iyon lang ang salitang nagawang lumabas sa kanyang mga labi. Isang halos hindi marinig na bulong.
Paaniyom? Pag-uulit ni Catherine habang dahan-dahang naglalakad palapit. Bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Akala mo ba ay tanga ako, probinsyana? Mula pa noong araw na nabasag mo ang pitzel, alam ko nang may narinig ka. At mula noon, hindi ko na inalis ang aking mga mata sa iyo. Huminto ito sa mismong tapat ni Mia. Isang luma at murang cellphone. Ngunit napakalaki pala ng kayang gawin, hindi ba? Ang mag-record ng mga pribadong usapan. Sinubukan ni Mia na tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Hindi po yan totoo, ma'am. Isang malutong na tawa ang kumawala kay Catherine. Huwag ka nang magsinungaling, nakakadiri pakinggan. Itinapat nito ang screen ng cellphone sa mukha ni Mia. Nakabukas ang voice recording app at sa screen, malinaw na nakasulat. Recording. 0:01:32, 1 oras at 15 minuto, nakuha nito ang lahat. Ito na siguro ang ebidensyang kailangan mo, hindi ba? Tanong ni Catherine, ang boses ay puno ng pang-uuyam. Ang ipaparinig mo sana kay Eduardo? Ang magiging dahilan para purihin ka niya, para ituring kang isang bayani? Hindi makasagot si Mia. Ang tanging nagawa niya ay umiling. Habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tapos na ang lahat. Nahuli na siya. Alam mo, Mia, sabi ni Catherine, habang pinaglalaruan ang cellphone sa kanyang kamay. Naaawa ako sa'yo. Pumasok ka sa isang laro na hindi mo naiintindihan. Isang laro na para lang sa mga makapangyarihan. Idiniin niya ang stop button at pagkatapos ay ang delete. Are you sure you want to permanently delete this file? Basa ni Catherine sa lumabas na prompt sa screen. Tumingin siya kay Mia ng may ngiti. Yes, I'm very sure. Isang pindot lang. At ang nag-iisang pag-asa ni Mia ay naglaho na parang bula. Ibinato ni Catherine ang cellphone sa sahig, malapit sa mga paa ni Mia. Pulutin mo yan, utos nito. At pagkatapos, umalis ka na sa paningin ko. Pero tandaan mo ito, yumuko ito hanggang sa maging magkalibel ang kanilang mga mukha. Ang mabangong pabango ni Catherine ay biglang naging amoy ng panganib. Kung may maririnig akong kahit isang salita mula sa bibig mo, kung may mapapansin akong kahit isang kakaibang kilos, sisiguraduhin kong hindi lang dialysis ang poproblemahin ng nanay mo. Baka kahit ospital, hindi na niya kailanganin. Ang banta ay malinaw. Hindi na ito nakatago sa mga matatalinhagang salita. Ito ay direkta, brutal at malamig. Pagkasabi noon, tumalikod si Catherine at naglakad palabas ng silid na para bang walang nangyari. Iniwan si Mia na wasak at nanginginig sa sahig. Dahan-dahang pinulot ni Mia ang kanyang cellphone. Ang screen nito ay basag na. Tila isang refleksyon ng kanyang nadudurog na kaluluwa. Wala na ang ebidensya, wala nang paraan. Ang tanging mayroon na lang siya ay isang banta na kayang-kayang tuparin ng isang babaeng tulad ni Catherine Alcaraz. Nag-iisa sa malawak na silid, niyakap ni Mia ang kanyang mga tuhod at doon umiyak nang walang tigil. Umiyak siya para sa kanyang ina. Umiyak siya para sa kanyang sarili. At umiyak siya para sa isang katotohanang alam niyang mamamatay kasama niya sa loob ng malamig na mansyon na iyon. Mula sa kanyang pagkakaupo sa loob ng madilim na silid-aklatan, pinanood ni Eduardo Alcaraz sa monitor ng kanyang security camera si Catherine habang naglalakad ito palayo. Ang mukha ay may bakas ng tagumpay. Pagkatapos, nakita niya si Mia na nanatiling nakaluhod sa sahig ng silid pahingahan. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa pag-iyak. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Pinatay niya ang monitor. Hindi siya bulag, hindi rin siya manhid. Marahil, sa simula, pinili niyang maging bulag. Ang pangungulila niya sa kanyang yumaong unang asawa, ang kagustuhan niyang magkaroon muli ng isang masayang pamilya. Ito ang mga bagay na ginamit niyang panakip sa mga mata.
Ngunit ang mga kasinungalingan ay may sariling paraan para lumitaw, tulad ng langis sa tubig. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, mga gastusin sa credit card na hindi maipaliwanag, mga alahas na biglang nawawala, na sinasabi ni Catherine na naiwala niya, mga lihim na tawag sa telepono na bigla nitong ibinababa kapag nararamdaman niyang papalapit siya. Ilang buwan na ang nakalipas, nagpa siyang kumuha ng isang private investigator, isang dating pulis na nagngangalang De Vera, maingat at mahusay, si Mr. De Vera. Linggo-linggo, binibigyan siya nito ng ulat. Naalala niya ang kanilang huling pag-uusap sa telepono. Sir Eduardo, sabi ni De Vera sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. May nalaman ako. Ang driver ninyong si Adrian, may connection siya sa nakaraan ni Senyora. Ang pamilya ni Catherine, sila ang dating mahigpit na kalaban sa negosyo ng Alcaraz Group bago sila nalugi. Mukhang hindi lang pera ang habol ng asawa ninyo, sir. Mukhang may kasama itong paghihiganti. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Eduardo, habang nararamdaman ang panlalamig ng kanyang dugo. Hindi ko pa buo ang detalye, sir. Pero delikado ito. Mag-iingat po kayo palagi. Tatawag ako ulit bukas kapag may kumpirmasyon na ako. Ngunit hindi na muling tumawag si Mr. De Vera. Pagkalipas ng isang linggo, nabalitaan na lang niya sa isang maliit na pahayagan na may isang sasakyang nahulog sa bangin sa bandang Rizal. Ang katawan ng driver ay hindi na nakilala. Ang pangalan sa rehistro ng sasakyan, Antonio De Vera. Sabi ng mga pulis, isa itong aksidente. Ngunit alam ni Eduardo ang katotohanan. Iyon ang araw na naintindihan niyang hindi lang isang sakim na babae ang kanyang pinakasalan, isang mamamatay tao. Mula noon, nag-iingat na siya. Hindi siya nagpakita ng anumang pagdududa, ngunit sa loob-loob niya, naghahanda siya. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon ng isang butas sa perpektong plano ni Catherine. At ang butas na yon ay dumating sa anyo ng isang payak na dalaga mula sa probinsya. Si Mia. Nakita niya ang takot sa mga mata nito mula pa sa unang araw. Ngunit nakita rin niya ang determinasyon. At nang hapong yon, sa pamamagitan ng maliit na kamera na nakatago sa isang libro sa estante, kitang-kita niya ang ginawa ni Mia. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito habang inilalagay ang cellphone sa ilalim ng sofa. Isang napakatapang, ngunit desperadong galaw. Nang makita niyang papunta si Catherine sa silid na yon, alam niyang kailangan niyang kumilos. Mabilis siyang dumaan sa kabilang pinto, pumasok sa silid pahingahan bago pa man makarating si Catherine. Wala pang 10 segundo, kinuha niya ang cellphone, isinaksak ito sa isang maliit na data transfer device na laging nasa kanyang bulsa, kinopya ang audio file, at mabilis na ibinalik ang cellphone sa pagitan ng mga unan ng sofa. Pagkatapos ay umalis siya, ilang segundo lang bago pumasok si Catherine at hulihin si Mia. Kaya't nang ibato ni Catherine ang cellphone sa sahig at utusang i-delete ni Mia ang ebidensya. Alam ni Eduardo na ang binura lang ay ang kopya. Ang orihinal, ang katotohanan, ay ligtas na sa kanyang pag-iingat. Umupo si Eduardo sa harap ng kanyang laptop. Isinaksak niya ang data device. Lumitaw ang isang audio file sa kanyang screen. REC Soulsorus MP3. Pinindot niya ang play. Sa simula, puro ito kaluskos. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Catherine, malinaw na malinaw. Oo, nasa akin na, sabi nito. Siguraduhin mo lang na walang magiging aberya. Pagkatapos ay boses ni Adrian. Paano kung may makahalata, ma'am? Huwag kang mag-alala sa kanya. Ako ang bahala sa matandang yon. Isang beses lang naman natin itong gagawin. Konting pulbos lang. Sa anniversary party, matatapos na ang lahat. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Eduardo. Hindi dahil sa sakit ng katrayduran, kundi dahil sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Ang anniversary party.
Ang araw kung kailan ipinagdiriwang niya ang tagumpay ng kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Iyon pala ang araw na itinakda ni Catherine bilang katapusan niya. Isinara niya ang laptop. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Ang mga ugat ay lumilitaw sa galit. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na hardin sa labas. Matagal na siyang naghihintay. Matagal na siyang nagtitiis. Naghahanap ng tamang alas. Ngayon, hawak na niya ito. Salamat sa isang babaeng mas matapang pa kaysa sa inaakala ng lahat. Oras na para tapusin ito. Bulong ni Eduardo sa katahimikan ng kanyang silid. Gulat at litong-lito. Iyan ang nararamdaman ni Mia habang pinupulot niya ang kanyang basag na cellphone. Pagkatapos ng matinding takot, isang kakatwang tanong ang sumibol sa kanyang isipan. Bakit hindi pinakinggan ni Catherine ang recording? Bakit niya ito ipinabura ng ganoon na lang? Tila ba sigurado na siyang walang maririnig doon? O baka naman, nagkamali lang ito ng akala? Baka inisip nitong hindi niya napindot ang record button ng tama? Isang maliit at hibang na pag-asa ang kumislap sa kanyang dibdib. Baka hindi siya kasing talino ng inaakala niya. Baka may pagkakataon pa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad ding namatay, napalitan ng malamig na katotohanan ng bantang binitiwan nito. Hindi na mahalaga kung ano ang iniisip ni Catherine. Ang mahalaga ay alam na nito na may alam siya at iyon ay sapat na para ilagay ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang ina sa bingit ng kamatayan. Kinabukasan, ang bawat anino ay tila sumusunod sa kanya. Bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Naramdaman niyang paubos na ang kanyang oras. Ang anniversary party ay sa makalawa na. Kailangan niyang makaisip ng paraan. Habang nagwawalis siya sa may garahe, bigla siyang hinarang ni Adrian. Ang mukha nito ay balisa. Ang mga mata ay laging tumitingin sa paligid. Mia, sabi nito sa isang mahina at apuradong boses. Kailangan mong pakinggan. Napaatras si Mia. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan, sabi ni Adrian. Gusto ko lang sabihin, umalis ka na dito habang may oras pa. Anong ibig mong sabihin? Wala nang oras para magpaliwanag, sabi nito, muling sumulyap sa kanyang likuran. Basta umalis ka na. Kalimutan mo na ang sahod mo. Huwag ka nang lilingon pa. Para na rin ito sa kaligtasan mo. Pagkasabi noon, mabilis itong tumalikod at sumakay sa isa sa mga mamahaling kotse at mabilis na pinaharurot paalis. Naiwan si Mia na tulala, isang babala, mula mismo sa kasabwat ni Catherine. Ngayon, sigurado na siya, may masamang mangyayari at kailangan nitong mangyari bago pa ang party. Kinagabihan, ang tensyon sa loob ng mansyon ay tila mas makapal pa kaysa sa hamog sa labas. Naghahanda na ang lahat para sa hapunan nang biglang marinig ang isang malakas na sigaw mula sa itaas. Nasaan na? Nawawala. Boses iyon ni Catherine, puno ng pag-aalala na tila hindi peke. Nagkatinginan ang mga kasambahay. Mabilis na umakyat si Manang Celia at sumunod ang iba pa. Naiwan si Mia sa ibaba, ngunit dinig na dinig niya ang bawat salita. Ang kwintas ko, ang diamanteng kwintas na regalo sa akin ni Eduardo. Hindi ko mahanap, sigaw ni Catherine. Bumaba si Manang Celia, ang mukha ay seryoso. Lahat, haluhugin ang buong kabahayan, walang aalis, ilak ang lahat ng pinto. Nagsimula ang komosyon, ang lahat ay naghahanap. Sa ilalim ng mga sofa, sa likod ng mga kurtina, sa bawat posibleng taguan. Si Mia ay tumulong din, kahit pa may masamang kutob na siyang gumagapang sa kanyang sikmura. Ang babala ni Adrian ay umuulit sa kanyang isipan. Umalis ka na dito. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba si Catherine. Ang mga mata ay namumugto na tila totoong umiyak.
Kasunod niya ang 2 security guard ng mansyon. Wala sa itaas, sabi ni Catherine. Ang boses ay nanginginig. Imposibleng mawala iyon ng kusa. May kumuha, isa sa inyo. Itinuro niya ang mga kasambahay na nagkumpulan sa sala. Lahat ay napayuko, takot na mapagbintangan. Walang aamin? Tanong ni Catherine. Ang boses ay unti-unti nang tumataas. Kung ganoon, wala akong magagawa. Hahalughugin ang mga gamit ninyo. Simulan ninyo sa mga kwarto nila. Utos niya sa mga gwardiya. Isa-isang pinasok ng mga gwardiya ang mga silid sa servants' quarters. Dinig ni Mia ang mga tunog ng mga aparador na binubuksan, mga gamit na inilalabas, hanggang sa dumating sila sa kanyang silid. Ang silid niya ang huli. Pumasok ang 2 gwardiya. Si Catherine ay nakatayo sa may pintuan. Ang mga matay nakatutok kay Mia na parang isang ahas na handa ng manuklaw. Binuksan ng isang gwardiya ang kanyang maliit na aparador. Kinuha nito ang kanyang mga damit. Inilabas isa-isa. Pagkatapos, kinuha nito ang kanyang lumang bag na nakasabit sa gilid. Isang bag na naglalaman lang ng kanyang pitaka, suklay, at ang litrato ng kanyang ina. Ibinuhos ng gwardiya ang laman ng bag sa ibabaw ng kama. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga gamit, isang bagay ang kumislap sa ilalim ng ilaw. Isang bagay na napakaliwanag, napakaganda, at hindi kailanman dapat mapunta doon. Isang diamanteng kwintas na tigilan ng lahat. Dahan-dahang lumapit si Mia sa kama, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tumingin siya kay Catherine. Ang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa. Hindi sa akin yan. Halos pabulong niyang sabi. Isang ngangisi ang sumilay sa mga labi ni Catherine. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay naglaho, napalitan ng purong tagumpay. Lumapit ito kay Mia. Ang bawat hakbang ay dahan-dahan. Sinungaling, sabi nito sa isang mahinang boses. At pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang kamay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mia. Ang sakit at gulat ay biglang pumuno sa kanyang buong katawan. Napahawak siya sa kanyang namumulang pisngi. Ang mga luha ay biglang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Magnanakaw, sigaw ni Catherine, sapat ang lakas para marinig sa buong kabahayan. Walang hiya ka. Matapos kitang pagkatiwalaan, palayasin ang babaeng ito. Walang nagawa si Mia. Ang 2 gwardiya ay marahas na humawak sa kanyang mga braso. Sinubukan niyang pumalag, sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit ang kanyang mga salita ay nalunod sa mga akusasyon ni Catherine. Hindi po totoo yan. Frame up lang po ito. Ma'am, parang awa niyo na. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit walang naniwala. O kung meron man, walang naglakas loob na magsalita. Nakita niya si Manang Celia sa gilid. Ang mukha ay puno ng awa, ngunit walang magawa. Ang ibang mga kasambahay ay nakayuko lang, takot na madamay. Palabasin niyo na yan. Huling utos ni Catherine bago tumalikod na puno ng pagkasuklam. Kinaladkad si Mia palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang kahihiyan, ang kawalan ng katarungan, ang lahat ay bumabaon sa kanyang puso na parang mga punyal. Nang makarating sila sa malaking tarangkahan, halos itulak siya ng mga guwardiya palabas. Ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga damit ay inihagis sa kanyang paanan sa maruming semento. Huwag ka nang magpapakita pa dito, sabi ng isang gwardiya bago isara ng malakas ang bakal na tarangkahan. Ang tunog niyon ay tila isang hatol, ang huling pako sa kanyang kabaong. Naiwan siyang mag-isa sa labas at sa tiyempong iyon, tila nakisabay ang langit sa kanyang kalungkutan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa loob lang ng ilang segundo, basang-basa na siya. Ang malamig na tubig ulan ay humahalo sa kanyang mainit na luha. Napaupo siya sa gilid ng kalsada
sa tabi ng kanyang mga gamit at doon niyakap ang sarili habang humahagulhol ng walang tigil. Wala na. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang pera. Wala na siyang paraan para tulungan ang kanyang ina. At ang pinakamasaklap sa lahat, wala na siyang paraan para pigilan ang masamang balak ni Catherine. Bukas na ang anniversary party. Kinapa niya ang kanyang bulsa at kinuha ang kanyang basag na cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ito. Nagbabaka sakali. Umaasa. Tiningnan niya ang kanyang huling text message mula sa ospital. Miss Rosales, good evening. Pinapaalala lang po namin na due na po bukas ang bayad para sa susunod na dialysis cycle ni Mrs. Rosario. Kung hindi po makakapagbayad, pasensya na po at mapipilitan kaming itigil ang kanyang treatment. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay naputol na. Napatingala siya sa langit, hinahayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mukha. Bakit? Sigaw niya sa kawalan. Bakit po ganito? Tumingin siya sa kanyang paligid. Ang mga ilaw ng malalaking bahay sa subdivision ay tila mga bituing napakalayo, mga mundong hindi niya kailanman maaabot. Siya ay isang basahan na itinapon sa labas ng paraiso. Isang walang kwentang anino na walang sino man ang makakarinig. Lahat ay nawala. Talo na siya. Talo na ang kabutihan. Nagtagumpay na ang kasamaan. Habang nakaupo doon, basang-basa at nanginginig sa ginaw, isang pakiramdam ng sukdulang kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Ito na marahil ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Ang gabi kung kailan naramdaman niyang wala ng bukas na naghihintay para sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagtangis, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang notifikasyon, isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Dahil sa pagtataka, binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang maikling mensahe. Kung gusto mong iligtas si Sir Eduardo, pumunta ka sa likod ng mansyon bukas ng gabi. Magsuot ka ng uniforme ng waiter. Tinitigan ni Mia ang screen ng kanyang basag na cellphone. Ang mga patak ng ulan ay lumalabo sa mga salitang nakasulat doon. Ang mensahe ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Ngunit ang kandilang ito, maaari kayang isang patibong? Sino ito? Si Adrian kaya, na tinutulak ng kanyang konsensya? O isa na namang tusong laro ni Catherine para tuluyan na siyang ilagay sa kapahamakan? Ang kanyang unang reaksyon ay takot. Ang bumalik sa lugar na yon ay parang pagpasok muli sa bibig ng leon. Ngunit habang tinititigan niya ang madilim at walang katapusang kalsada sa kanyang harapan, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Tinanggal na sa kanya ang kanyang trabaho, ang kanyang dignidad, at ang pag-asa para sa kanyang ina. Nasa pinakailalim na siya. Ang tanging daan na lang na maaari niyang tahakin ay paitaas. Hawak ang cellphone, dahan-dahan siyang tumayo. Ang desisyon ay nabuo sa kanyang puso, hindi sa kanyang isip. Hindi niya ito ginagawa para sa sarili niya. Ginagawa niya ito para kay Sir Eduardo, ang nag-iisang taong nagpakita ng kabaitan sa kanya. At ginagawa niya ito para labanan ang kasamaang sumira sa kanyang buhay. Kinabukasan, maghapon siyang nagtago sa isang maliit na karinderya, tinitiis ang gutom, at hinihintay ang pagdating ng gabi. Ang bawat oras na lumilipas ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, sinunod niya ang isa pang tagubilin sa text. Sa likod ng basurahan sa eskinita, malapit sa service gate. May paper bag doon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa madilim na eskinita. Ang marangyang musika mula sa party ay dinig na niya. Sa likod ng isang malaking basurahan, nakita niya ang isang itim na paper bag. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Sa loob, isang malinis at plansadong uniforme ng waiter. Itim na pantalon,
puting long sleeves at isang itim na bow tie. Nagbihis siya sa dilim. Ang uniforme ay tila isang kasuotan para sa isang ibang tao. Isang katauhang mas matapang, mas palaban. Habang suot niya ito, naramdaman niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya si Mia, ang kasambahay na biktima. Ngayong gabi, isa siyang sundalo sa isang lihim na misyon. Ang huling tagubilin, pumasok ka sa service gate eksaktong 7:30 p.m. Huwag kang mauna, huwag kang mahuli. Eksaktong 7:30, naglakad siya patungo sa service gate. Gaya ng inaasahan, nandoon ang 2 gwardiya. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang tumunog ang telepono ng isa sa mga ito. Tila isang mahalagang tawag dahil pareho silang nagambala. Kasabay noon, isang grupo ng mga caterer ang dumarating. May dalang mga tray ng pagkain. Ito na ang pagkakataon niya. Sumabay siya sa grupo, yumuko, at nagdire-diretso sa loob. Ang puso niya'y tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Walang pumansin sa kanya. Isa na siya sa kanila. Nakalusot siya. Ang loob ng mansyon ay isang ibang mundo. Ang malawak na hardin ay puno ng mga kumikinang na ilaw. Ang musika mula sa isang live band ay pumupuno sa hangin. Ang mga bisita, lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas, ay nagtatawanan habang hawak ang mga kopita ng champagne. Kumuha siya ng isang tray na may mga basyong baso para maging mas kapani-paniwala ang kanyang pagkukunwari. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagala. Hinahanap ang kanyang mga target. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya sila. Si Sir Eduardo ay nakatayo, kausap ang ilang mga bisitang mukhang importanteng mga negosyante. Mukha itong pagod, ngunit pilit na ngumingiti. At sa tabi nito, si Senyora Catherine. Nakasuot ito ng isang napakagandang pulang gown na tila nagliliyab. Ang bawat galaw nito ay perpekto. Ang bawat ngiti ay kaakit-akit. Para siyang isang reyna na pinapanood ang kanyang kaharian, ang reyna ng kasinungalingan. Pinanood ni Mia ang bawat kilos nito, ang paraan ng pagtawa, ang paraan ng paghawak sa braso ng kanyang asawa. Lahat ay isang perpektong pagtatanghal. Maya-maya, kumuha si Catherine ng isang kopita ng red wine mula sa isang waiter na dumaan. Humingi ito ng paumanhin sa mga kausap at bahagyang lumayo. Pumunta malapit sa isang malaking palamuti na gawa sa mga bulaklak na tila naghahanap ng konting espasyo. Nakatutok ang mga mata ni Mia sa kanya. Walang kumukurap. Nang makita ni Catherine na ang atensyon ng lahat, pati na ni Eduardo, ay nasa ibang bagay, bahagya niyang tinalikuran ang mga tao. Mabilis at maingat, itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Isang magandang locket na gawa sa ginto. Binuksan niya ito, ngunit walang litrato sa loob. Sa halip, mayroon itong lamang isang maliit na dami ng puting pulbos. Sa isang mabilis na pitik ng kanyang daliri, ang pulbos ay nahulog sa kopita ng red wine. Nawala ito sa madilim na likido na parang isang multo. Isinara niya ang locket. Pinalis ang anumang bakas sa kanyang daliri. At nang humarap siyang muli, isang matamis at mapagmahal na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan, siyang nagsimulang maglakad pabalik patungo sa kanyang asawa, dala-dala ang kopita ng kamatayan. Napanood ni Mia ang lahat na tila sa isang slow motion na panaginip. Ang eleganteng paglakad ni Catherine, ang mapagmahal na ngiti sa mga labi nito, ang kopita ng alak na hawak nito, isang makintab na sisidlan ng kamatayan. Walang oras para mag-isip. Walang oras para magduda. Ang tanging gumagana na lang ay ang kanyang instinto. Kailangan niyang kumilos. Ngayon na yun, bago pa man makarating si Catherine kay Eduardo, binitiwan ni Mia ang hawak niyang tray. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay halos hindi narinig sa lakas ng musika. At pagkatapos, tumakbo siya.
Tumakbo siya na hindi alintana ang mga nagtatakang tingin ng mga bisita. Tinabig niya ang sinumang humarang sa kanyang daan. Ang kanyang mundo ay lumiit at ang tanging nakikita na lang niya ay ang pulang alak sa kopita. "Sir Eduardo?" Sigaw niya. Ang boses ay basag sa takot. Nasa kalagitnaan na si Catherine ng pag-abot ng kopita sa kanyang asawa. "Here, mahal. Huwag ninyong inumin yan." Sa huling hibla ng kanyang lakas, itinulak ni Mia ang kamay ni Catherine. Crash! Ang tunog ng nabasag na kristal ay bumasag sa masayang musika. Tumahimik ang lahat. Ang red wine ay sumaboy, nag-iwan ng isang malaking mantsa sa puting-puting sahig na marmol at sa mamahaling bestida ng isang bisita, isang mantsa na kasing kulay ng dugo. Nakatayo si Mia, humihingal, sa pagitan ni Eduardo at Catherine. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Ang unang nakabawi mula sa pagkabigla ay si Catherine. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay larawan ng isang mapagmahal na asawa, ay naging isang maskara ng purong galit. "Anong ginagawa mo, babae ka?" Sigaw nito. "Baliw ka ba? Security! Security! Kunin niyo ang babaeng ito. Paano siya nakapasok dito?" Dalawang gwardiya ang mabilis na lumapit at humawak sa mga braso ni Mia. "Bitawan niyo ako!" Pagpupumiglas ni Mia. Tumingin siya kay Eduardo, ang mga matay puno ng luha at pagmamakaawa. "Sir, maniwala po kayo sa akin. May lason po ang alak. Gusto niya kayong patayin." "Sinungaling," ganti ni Catherine. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hardin. "Desperada ka lang dahil pinalayas kita dahil sa pagnanakaw. At ngayon, gusto mo pang sirain ang party namin? Wala kang hiya." Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang eksena ay naging isang kahiya-hiyang sirko. Ngunit si Eduardo ay hindi kumikibo. Nakatayo lang siya, ang mukha ay hindi mabasa. Tiningnan niya si Mia, pagkatapos ay si Catherine, at pagkatapos sa isang boses na mahinahon, ngunit may bigat na kayang magpatigil ng isang bagyo, nagsalita siya. "Tama na, Catherine." Isang simpleng pangungusap, ngunit sapat na iyon para mapatahimik ang lahat, pati na si Catherine. "Eduardo, anong sinasabi mo? Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ng babaeng yan?" Hindi pinansin ni Eduardo ang tanong nito. Sa halip, lumingon siya sa mga gwardiya. "Bitawan ninyo siya." Nag-aalangang binitawan ng mga gwardiya si Mia. Naglakad si Eduardo patungo sa entablado, kung saan naroon ang malaking screen na ginagamit para sa mga presentasyon ng kumpanya. Kinuha niya ang mikropono. "Ladies and gentlemen," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit malamig na parang yelo. "I apologize for this disturbance, ngunit mukhang meron tayong isang mahahalagang pagtatanghal ngayong gabi na hindi kasama sa programa." May isinaksak siya sa laptop na nakakonekta sa screen. Ang lahat ng mata ay napako sa malaking display. Unang lumabas ang isang video. Isang kuha mula sa security camera sa loob ng mansyon. Malinaw na ipinapakita nito si Catherine, bahagyang nakatalikod, binubuksan ang kanyang locket at may inihuhulog sa isang kopita ng alak. Isang malakas na pagbulalas ang narinig mula sa mga bisita. Napaurong si Catherine, ang muka ay biglang namutla. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan." "Talaga ba?" tanong ni Eduardo. Hindi pa rin nagbabago ang tono. "Kung ganoon, baka gusto niyong pakinggan ito." Isang click. At pagkatapos, isang audio file ang umalingaw-ngaw sa buong hardin. Boses ni Catherine. "Ako ang bahala sa matandang yon." Boses ni Adrian. "Paano kung may makahalata, ma'am?" Boses ni Catherine. "Konting pulbos lang. Sa anniversary party, matatapos na ang lahat." Ang bawat salita ay isang dagok na humampas sa mukha ni Catherine. Ang perpektong maskara niya ay tuluyan ng nabasag. Napaluhod siya, ang kanyang magandang pulang gown
ay kumalat sa sahig na parang dugo. Hindi, hindi! Paulit-ulit niyang bulong habang umiiling na parang isang baliw. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw ng sirena ay biglang kumislap mula sa labas ng tarangkahan. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng huling hatol sa gabing iyon. Habang papalapit sa kanya ang mga pulis para siya'y arestuhin, biglang nag-angat ng tingin si Catherine. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin kay Eduardo nang may pagmamahal o pagkukunwari, kundi nang may purong-purong galit at pagkasuklam. "Akala mo ba tapos na ang lahat, Eduardo?" Sigaw niya, ang boses ay puno ng kamandag. "Akala mo ba alam mo na ang lahat?" Huminto ang mga pulis, naghihintay. "Hindi aksidente ang pagkamatay ng una mong asawa, Eduardo. Tanungin mo ang driver mo." Ang huling sigaw ni Catherine ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Ang mga salitang iyon ay mas matalas pa kaysa sa mga bubog na nakakalat sa sahig. Hindi aksidente ang pagkamatay ng una mong asawa. Napako si Eduardo sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kulay ay tila nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang unang asawa, si Elena. Ang pag-ibig ng kanyang buhay. Ang sakit ng pagkawala nito. Kahit lumipas na ang maraming taon, ay biglang bumalik na parang isang sariwang sugat. Habang hinihila ng mga pulis si Catherine palabas, ang mga mata nito ay nakatitig pa rin kay Eduardo. May ngisi ng isang demonyong nagtagumpay na maghasik ng huling lagim. Kasunod na hinuli si Adrian na naharang ng mga pulis sa service gate habang sinusubukang tumakas. Hindi na ito nanlaban. Ang mukha nito ay blangko, isang larawan ng pagsuko. Dahan-dahang nag-alisan ang mga bisita, nag-iiwan ng mga bulungan at nagtatakang mga tingin. Ang masayang party ay naging isang crime scene. Ang Villa Alcaraz ay naging isang tanghalan ng katrayduran. Naiwan si Eduardo sa gitna ng kalituhan. Ang isipan ay gulong-gulo. Nakita niya si Mia, nakatayo sa isang sulok, nanginginig pa rin. Gusto niya itong lapitan, pasalamatan, ngunit ang mga salita ni Catherine ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Kinabukasan, sa isang malamig at puting interrogation room sa istasyon ng pulis, hinarap ni Eduardo si Adrian. Sa ilalim ng matinding panggigipit at sa pangakong marahil ay gagaan ang kanyang sentensya, inamin ni Adrian ang lahat. Ang kanyang ama pala, ang dating driver ng pamilya Alcaraz, ang driver na kasama ni Elena sa kotse noong mangyari ang aksidente. Inamin ni Adrian na sinabotahe niya ang preno ng sasakyan, ngunit ginawa niya iyon sa utos ni Catherine na siyang nagplano ng lahat. Bakit? Iyon lang ang nagawang itanong ni Eduardo. Ang boses ay mahina. Sinabi niya sa akin na ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang tatay ko. Sabi ni Adrian, ang mga matay nakatitig sa sahig. Sinabi niya na pinilit mong mag-drive si Itay kahit masama ang pakiramdam nito. Puno ako ng galit. Ginamit niya ang galit na yon. Sinabi niya na sa pagpatay kay Ma'am Elena, makakaganti ako sa'yo sa sakit na idinulot mo sa akin. At pagkatapos, nang makuha niya ang lahat ng yaman mo, bibigyan niya ako ng bagong buhay. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang buong buhay na pinaniwalaan ni Eduardo sa loob ng maraming taon. Ang aksidente, ang kalungkutan, ang paghahanap ng bagong pag-ibig ay pawang isang malaking kasinungalingan. Isang masalimuot na planong binuo mula sa paghihiganti at kasakiman. Umalis si Eduardo sa istasyon ng pulis na tila isang kaluluwang nawawala. Nagkulong siya sa kanyang silid-aklatan, ang lugar kung saan niya huling nakausap si Elena. Tinitigan niya ang litrato nito sa ibabaw ng kanyang mesa, ang matamis na ngiti, ang masayahing mga mata. Doon, sa katahimikan ng silid, umiyak siya. Umiyak siya para sa asawang pinaslang. Umiyak siya para sa sarili niyang katangahan. At umiyak siya para sa mga taong nawala dahil sa isang kasinungalingang pinaniwalaan niya.
Kinagabihan, ipinatawag niya si Mia. Pumasok si Mia sa silid-aklatan, magalang at tahimik. Nakaupo si Eduardo sa kanyang silya. Ang mukha ay pagod, ngunit mayroon ng bahid ng kapayapaan. "Maupo ka, Mia," sabi niya. Umupo si Mia sa silyang nasa tapat niya. "Wala akong ibang masabi, kundi, salamat," panimula ni Eduardo. "Iniligtas mo ang buhay ko. Iniligtas mo ako sa isang kasinungalingan. Utang ko sa iyo ang buhay ko." "Ginawa ko lang po ang tama, sir," mahinang sagot ni Mia. "Alam ko," sabi ni Eduardo. "At iyon ang dahilan kung bakit mas malaki ang utang na loob ko sa iyo. Sa mundong ito na puno ng mga taong tulad ni Catherine, ang mga taong tulad mo ay isang yaman." Tumayo siya at may kinuha sa kanyang mesa. Isang sobre. Inabot niya ito kay Mia. "Hindi ito bayad, Mia," sabi niya. "Inuunahan na ang maaaring isipin ng dalaga. Ito ay pasasalamat at isang panimula." Nag-aalangang kinuha ni Mia ang sobre. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Eduardo. "Hindi na kita hahayaang bumalik sa trabaho dito. May mas malaki akong plano para sa'yo. Pero sa ngayon, ito muna." Dahan-dahang binuksan ni Mia ang sobre. Sa loob, isang tseke. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon ding isang liham mula sa pinakamahusay na ospital sa Maynila. Isang sulat na nagsasabing ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ni Aling Rosario, mula sa dialysis hanggang sa posibleng kidney transplant, ay bayad na. Lahat. Napatingin si Mia kay Eduardo, ang mga matay ng lalaki sa gulat. "Inay," iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, habang ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Umuwi ka muna sa probinsya, Mia," sabi ni Eduardo. Isang maliit at tunay na ngiti ang unang beses na sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng mahabang panahon. "Samahan mo ang nanay mo at kapag handa ka na, bumalik ka dito. Dahil meron pa tayong isang bagay na kailangang itayo." Makalipas ang ilang buwan, ang hangin ay sariwa at malinis, malayo sa usok at gulo ng Maynila. Nakaupo si Mia sa isang upuan sa tabi ng bintana. Pinapanood ang kanyang ina na nagdidilig ng mga halaman sa kanilang maliit na hardin. Si Aling Rosario ay mukhang ibang tao na. Ang dating maputlang balat ay may kulay na. Ang dating mahinang katawan ay may sigla na. Ang operasyon para sa kanyang kidney transplant ay naging matagumpay. Ang milagrong inakala ni Mia na hindi na darating ay nasa harapan na niya. Nagtatawa habang kinakausap ang kanyang mga rosas. "Mia, anak, halika rito. Tingnan mo ang ganda ng mga bulaklak," tawag ni Aling Rosario. Ngumiti si Mia. Isang ngangiting totoo, payapa, at walang bahid ng takot. "Opo, Nay. Susunod na po ako." Ang mga nakaraang buwan ay tila isang panaginip. Ang pag-uwi niya, ang pag-aasikaso sa kanyang ina, ang bawat araw na nakikita niya itong lumalakas. Ngunit ngayon, kailangan na niyang bumalik sa Maynila. Mayroon siyang isang pangakong kailangang tuparin. Isang linggo ang lumipas, nakatayo na si Mia sa harap ng isang bagong gusali. Hindi ito kasing laki o kasing rangya ng Villa Alcaraz, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang gusali sa buong mundo. Sa harapan, may isang malaking karatula na nakasulat sa simple ngunit eleganteng mga letra. Ang pundasyon ni Rosario, isang tahanan ng pag-asa para sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng mga ngiti ng mga staff at ilang mga pasyente. Ang lugar ay maliwanag, malinis, at puno ng pag-asa. Ito ang plano ni Eduardo, isang foundation na tutulong sa mga mahihirap na pasyenteng nangangailangan ng dialysis at tulong medikal. Isang bagay na isinilang mula sa pinagdaanan ni Mia at ng kanyang ina. "Handa ka na ba?" Isang pamilyar na boses ang narinig ni Mia mula sa kanyang likuran. Paglingon niya,
Nakita niya si Sir Eduardo, nakasuot ng simpleng polo shirt, malayo sa dating itsura ng isang bilyonaryo. May ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting kalmado at masaya. "Opo, sir," sagot ni Mia. "Kayo po?" "Wag mo na akong tawaging sir," sabi ni Eduardo. Eduardo na lang. At oo, handa na ako. Ngayong araw ang formal na pagbubukas ng pundasyon ni Rosario. Maraming bisita ang dumalo, mga doktor, mga pilantropo, at mga kinatawan mula sa gobyerno. Nakatayo si Mia sa isang maliit na entablado, sa harap ng mikropono. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, magsasalita siya sa harap ng maraming tao. Ang dating probinsyanang kasambahay na takot mag-angat ng tingin ay narito ngayon. Handang ibahagi ang kanyang kwento. "Ako po si Mia Rosales." Panimula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Katulad po ng marami sa mga pasyenteng naririto ngayon, naranasan ko rin po ang takot na baka mawala ang pinakamamahal ko sa buhay dahil lang sa kawalan ng pera. Ngunit natutunan ko po na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa yaman o kapangyarihan. Nakikita po ito sa tapang na gumawa ng tama, kahit na nakakatakot. At sa pag-asang hindi tayo pababayaan. Tumingin siya sa direksyon ni Eduardo na nakatayo sa gilid, tahimik na nakikinig. Ang pundasyong ito ay hindi lang po isang gusali. Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno na ng emosyon. Ito po ay isang simbolo na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na araw. Ito po ang pundasyon ni Rosario. Ito po ang kwento ng aking ina. At ito po ang kwento nating lahat. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinalakpakan siya ng lahat. Bumaba siya ng entablado. Ang puso niya'y puno ng kagalakan. Sinalubong siya ni Eduardo. "You were amazing," sabi nito. "Salamat po, Eduardo," nahihiyang sagot ni Mia. "Mayroon akong huling regalo para sa'yo," sabi ni Eduardo, habang inaabot sa kanya ang isang folder. Binuksan ito ni Mia. Sa loob, mga dokumento, mga legal na papeles na nagsasabing siya, si Mia Rosales, ang itinalagang executive director at tagapamahala ng buong pundasyon ni Rosario. "Pero paano?" gulat niyang tanong. "At ikaw ang puso ng lugar na ito, Mia," sagot ni Eduardo. "Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng yaman. Ang gamitin ito para tumulong sa iba. Nararapat lang na ikaw ang mamuno dito." Napatingin si Mia sa mga dokumento at pagkatapos ay kay Eduardo. Sa sandaling iyon, hindi na niya ito nakita bilang isang amo o isang taong tinulungan niya. Nakita niya siya bilang isang kaibigan, isang kasama, isang tao na, katulad niya, ay sinaktan ng nakaraan, ngunit piniling bumangon at lumikha ng isang mas magandang kinabukasan. Magkasama silang tumingin sa mga pasyenteng masayang nag-uusap sa loob ng pundasyon. Sa labas, papalubog na ang araw. Nag-iiwan ng isang magandang kulay kahel sa kalangitan. Ang kwento nila ay nagsimula sa dilim, sa isang malamig na paraiso na puno ng kasinungalingan. Ngunit ngayon, sa pagtatapos ng araw, narito sila, nakatayo sa liwanag ng isang bagong simula. Ang kanilang kinabukasan ay isang blangkong pahina pa, naghihintay na sulatan, ngunit isang bagay ang sigurado. Kung ano man ang isusulat nila doon, isusulat nila ito ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Mia at Eduardo. Isang kwentong isinilang sa dilim, ngunit nagtapos sa liwanag ng isang bagong pag-asa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sa bawat kabanata na aking isinusulat, kasama ko kayo sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagkabog ng dibdib, at sa bawat munting tagumpay ng ating mga bida. Ang paglalakbay na ito ay naging mas makabuluhan dahil sa inyong mainit na pagtanggap. Ang kwento ni Mia ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa lakas,
kundi sa kakayahang tumayo at gawin ang tama. Kahit pa ang kapalit nito ay ang lahat ng bagay na mahalaga sa atin. Ito ay isang kwento ng pag-asa na gaano man kadilim ang gabi, laging may naghihintay na bukang liwayway. At higit sa lahat, ito ay isang pagpapatunay na ang isang butil ng kabutihan ay kayang-kayang magpatubo ng isang hardin ng pagbabago. Sana ay may napulot kayong inspirasyon mula sa paglalakbay na ito. Inaanyayahan ko kayong lahat na mag-iwan ng inyong mga komento at ibahagi ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Nais kong marinig ang bawat isa sa inyo. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.